Magandang araw kaibigan, tanong ko lang. Napapansin mo ba na mas madalas tuyo ang mata mo ngayon? O baka hirap ka na ring magbasa kahit bagong salamin ang suot? Mas madalas ka bang napapapikit o nagsisquint dahil parang hindi na kasing linaw ng dati ang paligid? Kung oo ang sagot mo, hindi ka nag-iisa? At higit sa lahat, hindi lang ito guni-guni o normal na parte ng pagtanda na wala tayong magagawa. Ang totoo, paglampas ng edad na 70, mas nagiging marupok ang retina. Iyong manipis at sensitibong layer sa likod ng mata na responsable sa pagkuha ng malinaw na imahe. Dito nakasalalay ang kakayahan mong magbasa ng paborito mong dyaryo, makita ang ngiti ng mahal mo sa buhay o magmaneho ng ligtas. Pero may problema. Wala itong pain receptors. Ibig sabihin, hindi ito nagbibigay ng babala kapag nasisira na. Tahimik itong nadadamage dahil sa mabagal na daloy ng dugo, pamamaga, inflammation, at oxidative stress mula sa liwanag at polusyon. Hanggang sa isang araw, mapapansin mo na lang na hindi na kasing linaw ang mundo. Kaya napakahalaga ng maagang pag-aalaga sa mata. Hindi natin hihintayin na mawala ang linaw bago kumilos. At sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang 3 simpleng buto na pwedeng makatulong protektahan ang iyong mata at retina. Natural, mura, at madaling isama sa pagkain mo araw-araw. Number 1. Chia seeds. Maliit pero malakas para sa retina. Kapag tumatanda tayo, lalo na paglampas 70, napapansin nating unti-unting may mga pagbabago sa paningin. Minsan parang may hamog sa harap ng mata, minsan naman parang mas mabilis mapagod ang mata kahit simpleng pagbabasa lang. Isa sa mga dahilan nito ay ang mabagal na daloy ng dugo papunta sa mata, kasabay ng unti-unting pagtaas ng inflammation at pagkatuyo ng mata. Ang 3 ito, poor circulation, inflammation, at dryness, ay parang tahimik na kaaway ng malinaw na paningin. Dito pumapasok ang chia seeds, maliit lang ang itsura, pero puno ng nutrisyon na pwedeng magbigay proteksyon sa isa sa pinakaimportanteng parte ng mata, ang retina. Bakit napakahalaga ng retina? Ang retina ang nagsisilbing camera sensor ng mata. Ito ang kumukuha ng mga imahe at nagpapadala ng signal sa utak para makabuo ng malinaw na larawan. Kung masisira ang retina, maapektuhan ang buong kalidad ng paningin mo. At dahil wala itong pain receptors, hindi mo mararamdaman agad ang pinsala. Mapapansin mo na lang na lumalabo na ang nakikita mo. Benepisyo ng chia seeds para sa retina. 1. Mayaman sa omega-3, ALA. Ang omega-3 fatty acids, lalo na ang ALA, alpha-linolenic acid, ay natural na anti-inflammatory. Ibig sabihin, tinutulungan nitong bawasan ang pamamaga sa loob ng retina na isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkasira nito sa pagtanda. Bukod pa rito, pinapaganda rin nito ang daloy ng dugo papunta sa mata. Kaya mas maraming oxygen at nutrients ang nakakarating sa retina. Ito ay mahalaga para mapanatili ang malinaw na paningin at mabagal ang paglala ng mga kondisyon tulad ng age-related macular degeneration. 2. May lutein at zeaxanthin. Ito ang parehong nutrients na makikita sa mamahaling eye supplements. Ang lutein at zeaxanthin ay nagsisilbing natural sunglasses ng mata. Pinipigilan nila ang sobrang liwanag at UV rays na makasira sa retina. Nakakatulong din sila sa pagprotekta laban sa oxidative stress, na parang kalawang na unti-unting sumisira sa mga cells ng mata. 3. Natural na gel para sa hydration. Kapag binabad ang chia seeds sa tubig, nababalutan ito ng gel-like coating. Kapag kinain, tumutulong ito sa hydration ng katawan. Kasama na ang mata, kung madalas kang makaranas ng dry eyes, makakatulong ang chia sa pagpapaganda ng tear production at sa pagpapanatili ng moisture sa mata. Paano gamitin ang chia seeds? Madaling isama ang chia seeds sa pang-araw-araw na pagkain. Oatmeal. Maghalo ng 1 kutsarita ng chia seeds habang niluluto o pagkatapos maluto ang oatmeal. Smoothie. I-blend kasama ng prutas at gatas o milk alternative para sa dagdag na texture at nutrients. Chia tonic. Ibabad ang 1 kutsarita sa 1 baso ng tubig magdamag at inumin sa umaga. Mahalagang tandaan, huwag kainin ng tuyo. Dahil mataas ang water-absorbing capacity ng chia, pwede itong magdulot ng discomfort o bara sa lalamunan kung walang sapat na tubig.
laging sabayan ng maraming inumin. Babala at paalala. Kung umiinom ka ng blood thinners o may problema sa clotting, kumonsulta muna sa doktor bago magdagdag ng malaking dami ng chia sa diet mo. Magsimula sa maliit na dami, 1 kutsarita lang muna, at unti-unting dagdagan kung maganda ang reaksyon ng tiyan mo. Kwento ni Edna, 76 years old. Si Edna ay isa sa mga pasyente kong palaging nagrereklamo tungkol sa tuyo at makating mata. Halos araw-araw siyang gumagamit ng artificial tears, lalo na kapag hapon na. Mayroon din siyang mild macular degeneration, kaya medyo nag-aalala siya na baka tuluyang lumabo ang paningin niya. Inirekomenda ko sa kanya na magdagdag ng chia seeds sa kanyang umaga. 1 kutsarita lang sa oatmeal na lagi niyang kinakain. Simple lang. Walang malalaking pagbabago sa diet niya, pero ginawa niya ito araw-araw. Pagkatapos ng 3 linggo, bumalik siya sa akin na may ngiti sa muka. Doc, hindi ko na kailangan maglagay ng eye drops ng madalas. Hindi na rin parang pagod na pagod ang mata ko pagising, sabi niya. At nang tingnan ng kanyang ophthalmologist, napansin na mas kaunti ang pamumula at pamamaga sa mata niya. Bakit epektibo? Ang sikreto ay consistency. Hindi kailangan ng malaking pagbabago sa diet. Isang maliit na habit lang pero ginagawa araw-araw ay pwede nang magbigay ng malaking resulta sa loob ng ilang linggo. Ang chia seeds ay hindi lang para sa mga trendy drinks na nakikita mo sa social media. Para sa mga seniors, lalo na sa lampas 70, isa itong abot-kayang superfood na kayang magbigay ng omega-3, lutein, zeaxanthin, antioxidants at hydration. Lahat ng ito ay mahalaga para mapanatiling malinaw, komportable at protektado ang paningin. Hindi ito magic, pero kapag ginawa mo itong parte ng routine mo, makikita mo ang pagbabago, hindi lang sa paningin mo, kundi pati sa overall comfort at health ng mata. Number 2, flax seeds tagapagtanggol ng macula. Kung sa number 1 ay pinag-usapan natin ang chia seeds na tumutulong sa buong retina, ngayon naman ay tututok tayo sa isang parte ng mata na mas maliit pero napakahalaga, ang macula. Bakit mahalaga ang macula? Isipin mo ang mata mo na parang isang kamera. Ang macula ang focus point na nagbibigay sa iyo ng malinaw na detalye. Ito ang responsable para makita mo ang maliliit na letra sa dyaryo, ang ngiti ng apo mo o ang pattern ng dahon sa hardin. Pero sa edad na lampas 70, ang macula ay isa sa pinaka-vulnerable na bahagi ng mata. Unti-unti itong humihina dahil sa kombinasyon ng oxidative stress, inflammation, at mabagal na daloy ng dugo. Kapag napinsala ito, kahit malinaw pa ang paligid, nawawala ang sharpness ng central vision mo. Ibig sabihin, kahit malapit na bagay ay parang malabo o may hamog. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang protektahan ang macula bago pa magsimula ang seryosong pinsala. At dito pumapasok ang flax seeds. Maliit pero puno ng nutrisyon na kayang magbigay ng malakas na depensa. Benepisyo ng flax seeds. 1. Mas mataas na ALA content kaysa chia. Parehong chia at flax ay may omega-3, ALA, alpha-linolenic acid, pero ang flax seeds ay may bahagyang mas mataas na ALA content. Ang ALA ay isang powerful anti-inflammatory nutrient na tumutulong bawasan ang pamamaga sa macula, pinapabuti ang daloy ng dugo, at pinapabagal ang paglala ng age-related macular degeneration. 2. May lignans, unique antioxidants. Ang lignans ay bihira sa ibang pagkain pero sagana sa flax seeds. Ito ay antioxidants na kumakalaban sa free radicals. Mga molecule na parang kalawang na sumisira sa cells ng mata. Sa pamamagitan ng pag-neutralize sa free radicals, napapalakas ang maliliit na blood vessels sa paligid ng macula na mahalaga para sa tuloy-tuloy na supply ng oxygen at nutrients. 3. Gut-eye connection. Maraming hindi nakakaalam na konektado ang kalusugan ng bituka, gut health, sa kalusugan ng mata. Kapag inflamed ang bituka, naaapektuhan din ang buong katawan kasama ang mata. May soluble fiber ang flax seeds na nagpapakain sa good bacteria sa bituka. Kapag balanse ang gut microbiome mo, bumababa ang systemic inflammation. At kasama rito ang inflammation sa mata. Paano gamitin ang flax seeds? Kailangan durugin, ground, bago kainin. Ang buong flax seeds ay hindi natutunaw ng buo sa tiyan at lumalabas lang na walang nutrients na naabsorb.
Kaya mahalaga na durugin ito gamit ang coffee grinder o blender bago kainin. Pwede ring bumili ng pre-ground flax seeds pero siguraduhing nakaimbak sa airtight container sa ref para manatiling fresh ang oils. Recommended amount. Magsimula sa 1 teaspoon per day at dagdagan hanggang 1 tablespoon per day kapag komportable na ang tiyan mo. Maaari itong ihalo sa yogurt, oatmeal, smoothie, sopas o kahit sa pancake batter. Walang matapang na lasa kaya madaling isama sa kahit anong pagkain. Babala at paalala. Kung umiinom ka ng hormone-sensitive medications, halimbawa para sa breast o prostate conditions or blood thinners, kumonsulta muna sa doktor bago regular na gumamit ng flax seeds. Mataas ang fiber content nito, kaya magsimula sa maliit na dami para maiwasan ang bloating o kabag. Uminom ng sapat na tubig para matulungan ang digestion. Kwento ni Mr. Harold, 74 years old. Si Mr. Harold ay matagal nang nagrereklamo ng sobrang glare sensitivity. Yung tipong hirap makakita kapag maliwanag ang paligid o may ilaw sa gabi. Naaapektuhan nito ang pagmamaneho niya lalo na kapag dapit hapon. Bukod pa rito, madalas din siyang nakakaranas ng pangangati at pamumula ng mata. Sinabi niya rin na madali siyang mapagod kapag nagbabasa ng libro o dyaryo. Nang malaman ko ang kanyang diet, halos wala siyang nakukuhang omega-3 mula sa pagkain. Inirekomend ako sa kanya na magdagdag ng 1 teaspoon ground flax seed sa kanyang yogurt tuwing umaga. Simple lang, walang malaking pagbabago sa pagkain niya. Pagkalipas ng 1 buwan, bumalik siya at ngumiti. Doc, hindi na ako masyadong nagsisquint sa gabi. Mas komportable na rin ang tiyan ko, parang mas magaan, sabi niya. Napansin din niya na mas malinaw ang mga letra kapag nagbabasa at hindi na siya gaanong nadidistract sa glare mula sa ilaw. Sa follow-up check-up, mas maganda ang kondisyon ng paligid ng kanyang makula at mas mababa ang signs ng pamamaga. Bakit epektibo ang flax seeds? Inflammation control. Ang mataas na ALA content ay tumutulong bawasan ang silent inflammation sa macula. Antioxidant protection. Ang lignans ay nagbibigay ng dagdag na proteksyon laban sa oxidative stress. Circulation support. Pinapalakas at pinapakinis ang daloy ng dugo sa maliliit na ugat ng mata. Systemic health. Sa pamamagitan ng pagpapabuti sa gut health, bumababa rin ang kabuuang inflammation sa katawan. Ang flax seeds ay hindi lang simpleng buto. Isa itong natural at abot kayang paraan para protektahan ang sentro ng malinaw na paningin mo. Hindi mo kailangan kumain ng marami agad. Isang maliit na kutsarita araw-araw, basta consistent, ay makakapagbigay ng malaking benepisyo sa loob ng ilang linggo o buwan. Kung iniisip mong simulan ito, gawin mo ng dahan-dahan, siguraduhing durugin bago kainin, at isama sa mga pagkaing gusto mo na. Tandaan, ang pinakamalakas na depensa para sa mata ay hindi laging galing sa mamahaling supplements. Minsan, nasa simpleng pagkain na handa ka lang gawing parte ng buhay mo araw-araw. Number 3. Sunflower seeds. Laban sa dry eyes at oxidative stress. Sa mga naunang bahagi, napag-usapan natin kung paano nakakatulong ang chia at flax seeds sa retina at macula. Ngayon tututok naman tayo sa isa pang karaniwang problema ng mga seniors, dry eyes at oxidative stress. Kung napapansin mong parang may buhangin sa mata mo o madalas itong maginit, mangati at mamula lalo na sa hapon, malaki ang posibilidad na may problema ka sa tear production. At kung madalas kang nasa ilalim ng araw sa harap ng TV, cellphone o maliwanag na ilaw, mas mabilis ring naapektuhan ang mata mo ng oxidative stress. Parang kalawang na unti-unting sumisira sa tissue ng mata. Isa sa mga underrated na pagkain na pwedeng makatulong dito ay ang sunflower seeds. O yung simpleng binhi na madalas mong makita bilang merienda, pero hindi natin gaanong pinapansin. Benepisyo ng sunflower seeds. 1. Mayaman sa vitamin E. Laban sa oxidative stress. Ang vitamin E ay isa sa pinakamakapangyarihang antioxidants para sa mata. Tumutulong itong protektahan ang retina laban sa oxidative damage na dulot ng liwanag, polusyon at natural na pagtanda. Isipin mo ang oxidative stress bilang rust sa bakal. Unti-unti nitong kinakain ang kalakasan ng mata. Ang vitamin E mula sa sunflower seeds ay parang protective coating
na pumipigil sa mabilis na pagkasira. 2. Healthy fats plus zinc. Para sa tear production, maraming seniors ang may dry eyes dahil bumababa ang produksyon ng luha habang tumatanda. Ang healthy fats sa sunflower seeds ay tumutulong panatilihin ang moisture at protection ng tear film. May kasama rin itong zinc na mahalaga para sa paggana ng enzymes na tumutulong sa pagbuo ng luha. 3. Selenium at magnesium. Para sa magandang blood circulation sa mata. Ang selenium at magnesium ay tumutulong panatilihing relax at bukas ang maliliit na blood vessel sa mata. Kapag maganda ang daloy ng dugo, mas maraming nutrients at oxygen ang nakakarating sa retina at ibang bahagi ng mata na mahalaga para manatiling malinaw ang paningin. Paano gamitin ang sunflower seeds? Daily snack. Maglagay ng 1 tablespoon unsalted shelled sunflower seeds sa maliit na lalagyan at gawing merienda sa hapon. Ihalo sa yogurt o salad. Idagdag ito sa yogurt kasama ng berries o budburan sa ibabaw ng salad para sa extra crunch. Para sa may dental issues, kung mahina ang ngipin o may pustiso, pwedeng gumamit ng ground sunflower seeds at ihalo sa smoothie o sa nilulutong pagkain. Tip: piliin ang unsalted para hindi tumaas ang sodium intake, lalo na kung may high blood pressure ka. Kwento ni Joyce, 79 years old. Si Joyce ay aktibong lola na kahit 79 na ay nagmamaneho pa papunta sa choir practice tuwing Martes at Huwebes. Pero nitong mga huling buwan, napansin niyang foggy na ang paningin niya tuwing dapit hapon. Bukod pa rito, may pakiramdam siyang parang hinihila ang mata niya kapag matagal siyang nagbabasa. Sinubukan naming magdagdag ng 1 tablespoon unsalted sunflower seeds sa kanyang afternoon snack. Madalas niyang kinakain ito kasama ng Greek yogurt at kaunting prutas. Pagkalipas ng 3 linggo, bumalik siya na may malaking ngiti. Doc, hindi na masakit ang mata ko sa gabi. Nakakapagmaneho na ako pa uwi ng malinaw kahit sa dapit hapon. Wala na rin yung pakiramdam na parang may buhangin sa mata ko. Ang pagbabago ay hindi dramatic overnight, pero sapat para mabawi niya ang kumpiyansa sa pagmamaneho at makabalik sa mga aktibidad na mahal niya. Bakit epektibo? Vitamin E protection. Pinapabagal nito ang oxidative stress na nakakasira sa retina at cornea. Moisture support. Ang kombinasyon ng healthy fats at zinc ay tumutulong sa natural tear production, kaya mas komportable ang mata. Better circulation. Ang selenium at magnesium ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na daloy ng dugo at nutrients sa mata. Mga paalala, kung may allergy ka sa sunflower seeds o seeds in general, iwasan ito o kumonsulta muna sa doktor. Huwag susobra sa dami. Sapat na ang 1 to 2 tablespoons sa isang araw para makuha ang benepisyo ng hindi sumusobra sa calories. Para sa may gallbladder issues o sensitive digestion, magsimula sa maliit na dami at dagdagan kapag okay sa tiyan. Ang sunflower seeds ay hindi lang simpleng merienda. Isa itong powerhouse ng nutrients para sa kalusugan ng mata, lalo na para sa mga seniors. Hindi mo kailangang uminom ng mamahaling eye supplements para makakuha ng vitamin E, healthy fats, zinc, selenium, at magnesium. Minsan, nasa simpleng kutsara ng binhi ang malaking tulong na hinahanap mo. Kung gusto mong bawasan ang eye strain, protektahan laban sa oxidative stress, at panatilihing komportable ang mata kahit lampas. 70. Subukan mong gawing parte ng routine mo ang sunflower seeds. Maliit na hakbang, pero pwedeng magdala ng malaking ginhawa at proteksyon sa paningin mo sa mga susunod na taon. Number 4. Paano ito isama sa daily routine? Marami sa inyo pagkatapos marinig ang benepisyo ng chia, flax at sunflower seeds, ay sigurong iniisip, Doc, kailangan bang araw-araw at sabay-sabay ko silang kainin? Ang sagot, hindi. Hindi mo kailangang pagsabay-sabayin ang 3 seeds sa isang araw. Ang mahalaga ay consistency. Yung ginagawa mo ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 1 linggo. Kahit isa lang sa kanila ang idagdag mo sa diet mo sa umpisa, makakakita ka pa rin ng positibong pagbabago sa kalusugan ng mata mo. Paano magsimula? 1. Piliin ang pinakamadaling isama sa kinakain mo. Kung mahilig ka sa oatmeal o lugaw sa umaga, magsimula sa chia seeds. Kung mahilig ka sa yogurt o smoothies, subukan ang flax seeds, ground. Kung magmemeryenda ka sa hapon,
gawing healthy snack ang sunflower seeds. 2. Magsimula sa maliit na dami. Huwag agad magdagdag ng malaki. Magsimula sa 1 teaspoon para masanay ang katawan, lalo na't mataas ang fiber ng mga seeds na ito. Unti-unting dagdagan hanggang sa 1 tablespoon kung komportable na ang tiyan mo. 3. Gawin itong habit. Isama sa pagkain na lagi mo nang ginagawa. Halimbawa, kung araw-araw kang nagkakape sa umaga, gawing parte ng routine ang paghalo ng chia sa oatmeal bago magkape. Kapag naging automatic na, hindi mo na kailangang isipin pa. Halimbawa ng weekly plan, Lunes at Miyerkules, chia seeds sa umaga, oatmeal o smoothie. Martes at Huwebes, ground flax seeds sa yogurt o sopas. Biyernes at Sabado, sunflower seeds bilang merienda. Linggo, pumili ng kahit alin sa tatlo, depende sa gusto mo o available sa bahay. Ganito, natitikman at nakukuha mo ang benefits ng lahat pero hindi ka na-overwhelm na isama silang sabay-sabay. Bakit effective ang maliit pero consistent na gawain? Sa kalusugan, lalo na sa pagtanda, hindi laging kailangan ang malalaking pagbabago para makakita ng resulta. Minsan, isang maliit na dagdag sa routine mo, basta tuloy-tuloy, ay pwedeng magdulot ng malaking benepisyo sa loob ng ilang linggo o buwan. Para sa mata, ibig sabihin nito ay mas magandang blood circulation, mas kaunting inflammation, at mas komportabling pakiramdam kahit magbasa o gumamit ng cellphone. Hindi mo kailangang baguhin ang buong diet mo para alagaan ang mata mo. Pumili ng isa, isama sa pagkain na enjoy mo at gawin ito ng paulit-ulit. Sa ganitong paraan, unti-unti mong mararamdaman ang ginhawa at makikita ang pagbabago sa paningin mo. Hindi biglaan, pero siguradong pangmatagalan. Alam nating lahat, kapag nagsisimulang mawala ang linaw ng paningin, hindi lang mata ang apektado. Kasabay nito, unti-unti ring nababawasan ang independence at confidence natin. Mahirap magbasa, mahirap magmaneho, at minsan pati mga simpleng bagay gaya ng pagkilala sa mukha ng kausap ay nagiging hamon. Pero tandaan mo, hindi laging gamot o eye drops ang sagot. Minsan, nasa mga simpleng pagkain lang ang susi para alagaan at protektahan ang paningin. Isang kutsarita ng chia sa umaga, kaunting flax sa tanghalian, o sunflower seeds bilang merienda. Maliit na dagdag sa araw mo pero malaking tulong para sa kalusugan ng mata. At pinakamahalaga, hindi kailangang perfect. Walang pressure na sundin ang komplikadong plano o kumain ng maraming supplements. Ang kailangan lang ay consistency. Yung ginagawa mo ng paulit-ulit hanggang maging natural na bahagi ng routine mo. Kaya simulan mo na ngayong linggo. Pumili ka ng isa sa 3 seeds na pinag-usapan natin at isama sa pagkain mo. Hayaan mong maging simpleng habit ito na magbibigay sa iyo ng proteksyon sa paningin sa mga darating na taon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at may natutunan ka, subscribe, like at share mo ito para mas marami pang seniors ang makinabang. At gusto ko ring marinig ang kwento mo. I-comment mo sa baba kung alin sa 3 seeds ang plano mong subukan o ginagamit mo na. Baka ang karanasan mo ang maging inspirasyon ng iba para magsimula rin silang alagaan ang kanilang mata.